Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Muli tayo ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, yung iyaking mambabatas, no, si Representative Leandro Boy Iyakin Libiste, no. Hindi po ako nagsabi nung Iyakin, si Ping Lacson po yun, baka temper tantrum na naman itong si Libiste at tayo ay ihabla ng 110 million, no, dahil baka sabihin niya sinabi nating Iyakin siya. Idemanda mo muna si Ping Lacson sa kayong nanay mo bago kami, Okay, ngayon po nung dinimanda niya si Yusek Castro ng cyber libel, at siya po ay humihingi ng danyos na 110 million, siya rin po ay nagpa-presscon, no? Doon sa presscon niya, sinasabi niya mga kababayan na meron daw po pagbabanta sa kanyang buhay, no. Sana naman wag daw po siyang tigiin, at kung sakaling siya naman daw po ay titigiin at mailalabas po ang Cabral Files, kailangan pa bang mategi ka? Yan ba yung kumbaga nilagay mo na sa last will and testament mo, that if there's something happen to me, if just in case they were successful in putting me down, release the Kraken. Parang ganun, Oo. Parang sinasabi, hindi ko muna ilalabas ito hanggat ako ay may hininga, pero pag ako ay tinuluyan nitong mga kaaway ko, nitong mga bashers ko, I'm gonna release the Kraken. Susmi naman mga kababayan, no? Napakasimple naman yan, no? Dahil sa sinabi niyang ganyan, nagkomento po yung kapwa niya representante. Ito po si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ang sabi niya lang, pre, tagal na yan ilabas mo na. Pre, nung isang buwan pa yan ilabas mo na. Oo nga naman, Representative Libiste, tama na muna ang drama. Panay ang media mileage mo If you really have the balls, i-release mo na yan. Ano ba kinakatakot mo? Pwede ka naman mag-hire ng mga bodyguards. You're a billionaire. You're a young billionaire. You can afford 100 bodyguards. Diba? Kung totoo ang ipinaglalaban mo na anti-corruption, kung totoo na gusto mong mapanagot yung mga taong sangkot dyan sa katiwalian sa ating bansa, yung mga bumaboy, yung mga mandarambong, mga magnanakaw sa kaban ng bayan, bakit pinatatagal pa? Bakit sinasabi mo pa na pag ako ay namatay, saka lang lalabas ito? Susmiyo naman. Ang dami mong pa-suspense no? If you have the balls, meaning if you have the political will, stop the drama. Ang taong bayan, sawang-sawa na sa mga drama ninyo Ulitin ko, if you have the balls, let the Kraken get out. Para po magkaalaman. Yung mga nandyan sa Cabral Files na alam mo na mga mandarambong, kailangan yan mapanagot na sila. Kailangan panagutan nila yung ginawa nilang kamalian sa taong bayan. Paano nila ginahasa ang kaban ng bayan. Hindi. Nag-aantay ka pa, nagsabi ka ba na pag ako ay nategi, pag may nangyaring di maganda sa akin, lalabas itong Cabral Files. Di ba sinisimulan mo nang nilalabas yan? Masyado namang padrama ang dating mo naman, Mr. Libiste.
Kaya tuloy, sabi sa'yo ni Terry Redon, pre, nung isang buwan pa yan, ilabas mo na. Bakit? Hindi mo ba kayang panindigan yan? Ha? Bakit kinakailangan pang sabihin na pag ikaw ay nategi? Ay susmi naman. Panindigan mo na yan, Mr. Libiste, Mr. Congressman, tama na ang drama. Utan, dami namang nakuwang media mileage eh. Eh dito, puro ka ngak-ngak eh. O ngayon, nasalig yung damdamin mo. Dahil dyan sa sabi mo na nabibismirk ang pangalan mo. Ikagagawan mo naman. Diba? O dito sa Cabral Files, why don't you just let it out? Give it to Ombudsman, all your research. Ibigay na para hindi na natin pinatatagal itong mga sangkot na politiko na hanggang ngayon nandiyan pa rin sa pwesto. Siguro naman, kilala mo na yung mga tinutukoy ko. Yung isa pa nga dyan, iniiwasan kang magpa-selfie sa kanya. O para makulong yun. Para mabawi ng gobyerno ang mga nakaw na salapi at masikwester ang mga ari-arian, maibalik sa sambayan ng Pilipino, maibalik sa kaban ng bayan, ipangbayad sa utang ng bayan. Ay naku, papalakpakan kita. Ngayon, puro drama eh. No? Puro drama. Para kang yung drama ni Sara Duterte. Ha? Pag ako namatay, ha? Tigiin mo si ganito, tigiin mo si ganito, tigiin mo si ganito. Bakit mag-aantay pa kayo nung pag kayo ay nawala sa mundo? Diba? Bakit? Takot ba kayo sa pananagutan? Takot ka bang harapin yung mga taong sinasabi mong ito, kayo? Bakit? You cannot even look them eye to eye? Sabi mo sa kanila, ikaw tumingin ka sa mata ko, look me straight in the eye and said, you did not do this. Ganun eh. Kaso meron pang pagbabanta na pag ako na tegi lalabas ang Cabral Files. O baka na naman, didimanda mo naman kami. Ikaw nagsabi niyan. Sa press con mo, nagbibigay reaction lang kami. Bakit kinakailangan pang sabihin yun? Ha? Malamang meron threat sa buhay mo. Di kung talagang matapang ka, let it out. Let the Kraken loose. Loosen it. Diba? Para at least malaman na natin, magkaalaman, sino ang mga mastermind. Ako walang pakialam kung yan naabot sa ekotibo, kung talagang titindig ang ebidensya nyo babatikusin natin sila. Dito puro kayo drama nakakasawa kayo no? Yung mga padrama ninyo, mga iyakin ng puta. Nakakaburat kayo diba? O now, ito namang ginawa mo kay Yusek Castro. Ha? Napanood ko po yung interview ni Yusek Castro sa isang anchor. Dumedepensa sa sarili si Yusek Castro sa ginawa ni Libiste na demanda na 110 million civil damages. Ha? Ang sabi ni Yusek Castro, kasi nirerespeto niya daw si Boying Rimulya at kaibigan ng nanay niya, si Boying Rimulya, at kami ng nanay niya ay hindi magkaibigan. Sumuang sinasabi ni Yusek Castro, bakit ako ang una mong dinimanda, hindi si Boying Rimulya? Dahil siya ang nagsabi na ibinenta mo ang prangkisa, kabata-bata mo, nilalaro mo ang prangkisa. Nireaksyonan lang ni Castro. Doon tayo Kaya sabi ni Castro, hindi kasi ako friend ng nanay. Pag hindi friend ng nanay, tablado. Pag walang respeto, tablado. Ganun ba? Kasi sabi ni Yusek kasi nirerespeto niya si Boying at kaibigan ng nanay niya. Si Yusek Castro nagsabi noon, baka sabi mo na naman, didimanda mo naman kami. Oo, demanda boy ka na ngayon Ang boy iyaking demanda. Di ba? Nang show pa, pag hindi kaibigan ng nanay, tablado. Pag hindi nire-respeto, tablado. Ngayon ang tanong, karespeto ka ba? Sa ginagawa mong yan? Sa ginawa mo, karespeto ka? Di ba? Nang show pa, doon ako believe tablado si Yusek Castro. Dinimanda dahil hindi kaibigan. Ayun lang po yun. Di ba? Yun ang sabi ni Yusek Castro, hindi sila magkaibigan nung nanay, kaya
demanda kita ha. Pero ba't hindi mo i-demanda rin si Boying Rimulya ng libel? Siyang nagsimula nun eh. On air pa yun ha. Kita mo? Makikita. Naku, Diyos mio. Ay, ito talagang si Representative Libiste, ano? Ano ba? Tuliro ka na ba? Set your priorities straight. Come on, dude. Ha? Ayan. Sige. Sabagay, maganda yan mga kababayan para magkaalaman. Ha? Kung magigilty dyan si Yusek Castro, talo siya ng 110 million. Pero kung matalo ka dyan, Libiste, kahiya-hiya ka. Ha? Wala ka nang mukhang ipapakita sa amin. Ha? Nagano ka eh. Yung bang you are so eager. No? Okay sana yung ginagawa mo, but through your eagerness to do such thing, medyo nawawala tayo, na off track. Kaya nga sabi nga ni Ping Lacson, uulitin ko, ang payo sa'yo ni Ping Lacson, huwag ka munang ura-urada. Huwag kang nagmamadali. Ha? Diba sabi nga blessed are those who wait patiently. Dahan-dahan, para pulido. Ganon, hindi yung ikot ka dito media, laging may pasabog. Saan na yung, paano titindig yan? One after the other. Hindi pa tapos yung isa, meron na naman. Huwag pa dalos-dalos. Ha? Mr. Libiste. Kaya sundin mo yung, pakinggan mo yung advice ni Ping Lacson. Huwag pa dalos-dalos. Huwag yung pabigla-bigla. Yung gusto mo kaagad, mangyari kaagad. Hindi. Step by step. Parang baby ka, bagong congressman ka. You have to take a baby steps. Hindi yung super genius ka ba? Ha? Yung baby nga pinag-aaralan paano gumapang, paano tumayo, maglakad. Ikaw hindi ka pa nga gumagapang, gusto mo tumalon na eh. 'Di ba ganon? Nakita mo yung analogy, Mr. Libiste? Ha? Kailangan hinay-hinay. Kailangan pulido. No? Matuto ka sa ibang mga congressman na gumagawa at nagtatrabaho ng tama. Learn from them because you're a neophyte. Hindi yung, kaya ko to. Ngayon, nasusunog ka. Tapos hindi mo naman pala kaya yung pagsunog sa'yo, no? Yung pagbabatikos. So, sabi nga natin kanina, sa ating live stream, if you cannot take the heat, yung mga batikos, yung mga sabi natin paninira sa'yo, then get out of the kitchen. Ganyan po politika eh. Kahit nasang bansa ka pumunta sa politika, pag ikaw binawian ka ng batikos, kailangan tumanggap ka. Marunong kang sumalo rin. Hindi yung puro lang ikaw ang bato ng bato, di ba? Ano tawag doon? Ano tawag mo doon pag ikaw lang ang bato ng bato, tapos pag ikaw binato, nag-iiyak ka? Ano yon? Entitled. Di ba? Hindi mo pala kaya, tapos sasabak ka. Ibig sabihin, nagmamagaling ka. Ha? Okay, so yan ha. Si Yusek Castro, hindi kasi kaibigan, kaya tinabla. Hindi nire-respeto, kaya tinabla. Ayun lang po. So ang tanong, karespeto ba si Libiste? Yan ang tanong natin sa inyo. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye, God bless.